Asahan na ang mga pasabog sa Senate Blue Ribbon Committee sa pagpapatuloy ng investigasyon ito sa flood control scandal sa Lunes. Alamin natin ang mga nakalinya sa Agenda Weekend Report ni Hannah T. May tetestigo raw tungkol sa di umano'y kaugnayan ni Curly Liscaya kay dating Speaker Martin Romualdez. Nasa 2 resource person daw ang magpapatotoo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes tungkol sa pagbili ni Romualdez ng isang house and lot sa South Forbes noong 2023 kung saan si Liscaya raw ang nagsilbing pangpronta nito. Nakakuha si Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson ng kopya ng Deed of Absolute Sale at mga tseke ayon sa isang panayam sa kanya. Bagamat hindi pinangalanan si Liscaya bilang buyer sa bentahan, ito naman daw ay isang korporasyong ang pangunahing stockholder ay may kaugnayan umano kay Romualdez. Samantala, ang pagkakaroon ng wishlist sa budget, wala raw pinagkaiba sa pagnanakaw ayon kay Lacson. Anya, mahalagang suriin ng komite ang tinaguriang Cabral Files na tatalakayin na rin umano nila sa pagdinig sa Lunes. Sa dokumentong iyon nakalagay ang wishlist o allocables ng mga mambabatas pagdating pa lang sa National Expenditure Program o Proposed 2025 Budget. Kung nagsumite raw ng wishlist at ang motibo ay makakuha ng komisyon, maaari na raw itong ituring bilang attempted o planned robbery, lalo na kung sumasawsaw agad ang mga mambabatas pagdating pa lang sa paghahanda ng budget. Hindi naman daw kasi sila dapat nangingialam doon dahil trabaho lang ng legislature ang mag-amyenda ng batas. Hihilingin ni Lacson na i-authenticate ng DPWH ang nasabing dokumento at kung hindi ito verified, hindi na raw isasama sa records ng Blue Ribbon Committee. Bukod sa Cabral Files, inaasahan ding tuloy-tuloy ang investigasyon ng komite sa issue kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Posibleng hindi dadalo ang dating kalihim sa hearing at maaari raw itong makaapekto sa kanyang kalagayan ayon kay Lacson. Kailangan daw kasing maipaliwanag ang pagkakaroon ng mali-maling grid coordinates ng DPWH projects sa termino ni Bonoan at meron daw tetestigo na individual tungkol dito. Ipinahayag ng kampo ni Bonoan ang pananatili nito sa California hanggang February 15 dahil sa eye operation ng kanyang asawa. Umalis si Bonoan ng bansa sa gitna ng flood control scandal at sabi ni Lacson, pag-aaralan daw kung papayagan si Bonoan dumalo sa hearing through video conferencing. Yan ay basta't nasa loob daw ng embassy o consulate ang dating kalihim at may pwedeng mag-administer ng kanyang oath doon. Ang bata naman ni Bonoan na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, pagpapaliwanagin din tungkol sa di umano'y tangkang pagkuha sa kanya sa kustodiya ng dating PNP Chief Nicolas Torre III. May option daw si Torre dumalo sa pagdinig para ilahad din ang kanyang panig. Naghain na ng sabina ang Senado sa mga dawit sa flood control scandal para ikumpel silang dumalo sa pagdinig. Kabilang dito si dating Congressman Zaldico na ngayon hindi pa natutukoy ang kanyang lokasyon. Kapag hindi dumalo ang resource persons sa pagdinig at ituring na invalid ang excuses ng mga ito, maaaring umabot ito sa pagkaaresto. Para sa Agenda Weekend, Hannah T. Billionario News Channel.